Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyon nawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mo si San Gregorio Magno upang pangasiwaan ang simbahang itinatag ni Jesucristo. Pinuspos mo siya ng karunungan at kabanalan, at matapat niya itong nagampanan ng may pakumbabaan at kasipagan. Dating punong bayan, naging pastol ng simbahan. Dahil sa kababaang loob, itinuring ang sarili bilang lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Tunay ngang inilalagay mo ang mabubuting tao sa kapangyarihan upang maigawad mo sa kanilang pamamagitan ang mga biyaya ng awa sa iyong mga nasasakupan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ni San Gregorio Magno, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa pagunitan namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo, at sa pag-ibig ay magampanan ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa taon ng Hubileo ng Parokya. Amang mapagmahal,
Maraming salamat po sa banal na taong ito ng hubileo ng aming parokya sa pagsapit ng ika-4 na daong taon. Salamat sa pagsusugo mo sa mga misyonero na naghatid ng pananampalatayang Kristiyano sa bayan ng Indang at sa aming mga ninuno na unang tumanggap at nagpamana nito sa amin. Sa patnubay ng aming patrong San Gregorio Magno, na ipagpapatuloy namin ang mga pinasimulan ng mga naunang pari at laikong naglingkod dito. Ama, alam namin na ang mga pagdiriwang at kasiyahan ay matatapos din. Nawa mayroon kaming maiwang pamana sa susunod na henerasyon, hindi lamang mga gusali at anumang paggawain o mga larawan ng pagdiriwang, kundi isang uri ng pamumuhay Kristiyano na mananatili sa mga Indanggenyo. Ang magandang ugali ng paglilingkod sa bayan at simbahan. 400 taon ng Kristiyano ang Indang. Dapat ay maunlad na ang aming pananampalataya, higit na aktibo kaysa dati, namumunga ng sagana, nagmimisyon sa kapwa. Ito ang hinahangad naming matupad, lalo na ngayong mabiyayang taon ng hubileo, sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, San Gregorio Magno, San Miguel at mga Arkanghel, Santo Domingo de Guzman, San Vicente Ferrer. Ngay ating bigyang parangal ang ating mahal na patrong si San Gregorio Magno. Ipanalangin mo kami, mahal na patrong San Gregorio Magno. Bye. Manalangin tayo. Amang mapagkalinga, ipinamahala mo kay Papa San Gregorio Magno ang iyong Iglesia Katolika na pinangasiwaan niya ng buong katapatan, kababaang loob at kabanalan. Taglay ang karunungan mula sa iyo. Magkaroon nawa ng ganitong katangian ng mga namumuno sa iyong simbahan, upang kaming mga kasapi nito ay lumago rin sa kabutihan at kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo sandali para sa ilang mga paalaala at pabatid. Atin pong pasalamatan ang ating mass sponsors ngayon, ang LMBK,
Scholar ni Tata Gorio, Indang Federation of Senior Citizens, DSWD, DOH at Tourism. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng banal na misa ay mayroon ho tayong prosesyon. Maraming salamat sa dumalo sa banal na misang ito. Tunay ngang ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay buhay na buhay sa indang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganon din po ating parangalan ang ating mahal na patron. Viva San Gregorio Magno! Mahina. Viva San Gregorio Magno! Happy Fiesta po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Your Excellency,
Apostolic Nuncio, the Most Reverend Charles John Brown, it is our great honor to welcome you to Indang Cavite, and this symbolic key represents our commitment to the Holy See and the Catholic Church. We are grateful for your leadership and your constant support. May this visit strengthen the bonds between our community, the Church, and the Holy Father. We are proud of our faith and are committed to living it out in service to others. We are obligated to thank God for you all the time, brothers and sisters, as is fitting, because your faith is growing more and more, and your love for one another is increasing. That is why we boast among God's churches about your perseverance and faith. So what are we celebrating, brothers and sisters? 400 years of Catholic life in Indang. 1625, the foundation of your parish. Of course, there were Catholics here before 1625, but it was only in that year that the parish was canonically established and placed under the patronage of St. Gregorio Magno, St. Gregory the Great. So we say today, thank you to our Lord for 400 years of blessings, 400 years of continuous blessings. And when we think about those 400 years, the words that come to our mind are continuity, consistency, constancy, remaining in the faith, decade after decade, century after century. Your parents, your grandparents, your great-grandparents who worshiped in this church, who received the bread of life, the bread of eternal life from the Almighty. Represents our commitment to the Holy See and the Catholic Church. We are grateful for your leadership and your constant support. May this visit strengthen the bonds between our community, the Church, and the Holy Father. We are proud of our faith and are committed to living it out in service to others.
We are obligated to thank God for you all the time, brothers and sisters, as is fitting, because your faith is growing more and more, and your love for one another is increasing. That is why we boast among God's churches about your perseverance and faith. So what are we celebrating, brothers and sisters? 400 years of Catholic life in Indang. 1625, the foundation of your parish. Of course, there were Catholics here before 1625, but it was only in that year that the parish was canonically established and placed under the patronage of San Gregorio Magno, St. Gregory the Great. So we say today, thank you to our Lord for 400 years of blessings, 400 years of continuous blessings. And when we think about those 400 years, the words that come to our mind are continuity, consistency, constancy, remaining in the faith, decade after decade, century after century. Your parents, your grandparents, your great-grandparents who worshiped in this church, who received the bread of life, the bread of eternal life from the altar. Bago pa man ang 1585, ang buong lalawigan ng Cavite, maliban sa Cavite City ay nasa ilalim ng pangangalaga at pamamatnubay ng mga misyonerong Pransiskano. Noong taong 1585, itinatag ng mga Pransiskano ang parokya ng Silang na sumasakop pa sa 4 na malalaking lugar, kabilang sa 4 na ito ang Indang. Nanatili ang mga Pransiskano hanggang taong 1598. Bago mapaalis ang mga Pransiskano, kanilang iminungkahi kay Diego Jorge de Villalobos na pagkatiwala ang mamahala sa lupain ng Silang na anyayahan ang mga Heswita na humalili sa kanila. Noong May 8, 1599, mula sa mga Pransiskano ay formal na ipinagkatiwala sa mga Heswita ang pangangalaga sa parokya ng Silang. Sila ay namahala rito mula taong 1601 hanggang taong 1768. Ang mga unang paring Heswita na namahala ay sina Padre Gregorio Lopez S.J. at Padre Pedro de Segura S.J. Noong taong 1611, sa tulong at gabay ni Padre Angelo Armano S.J., ang Indang ay naging isang quasi-parish. Nangangahulugang bagamat hindi pa lubos na inhihiwalay sa parokya ng Silang, inihahanda na sa kanyang pagsasarili bilang ganap na parokya. Taong 1625, nang formal na naihiwalay ang Indang mula sa parokya ng Silang at naitalaga bilang isang parokya sa gabay ng paminintakasi kay San Gregorio Magno. Taong 1655 lamang, inihiwalay ang Indang mula sa Silang at tuluyang naging ganap na bayan. Si Don Juan de Mabiling ang unang namuno sa bayan ng Indang.
Taong 1672 hanggang 1676, sinimulan ang pagpapagawa ng malaking bahagi ng simbahan sa ilalim ng pamamahala ni Padre Luis Morales, S.J. Ito ay naipatapos taong 1707. Naipatapos ang kumbento noong taong 1710 sa panunungkula ni Padre Francisco Diez, S.J. Isa sa mga natitirang alaala ng mga pananatili ng mga Heswita ay ang pulpito na nasa gawing kanan pagpasok ng simbahan. Taong 1768, sa pag-uutos ng Hari ng Espanya, pinaalis sa Pilipinas ang mga misyonerong Heswita. Ang huling paring Heswita sa parokya ng Indang ay si Padre Ignacio Monroy S.J. na lumisan noong May 29, 1768. Noong June 1, 1768, sa pag-alis ng mga Heswita, pansamantalang humalili ang isang Pilipinong paring sekular, si Padre Rafael de Ochoa. Kalaunan na inilagay si Padre Juan Evaristo Cabrera bilang permanenteng tagapamahala. Taong 1768, iniluklok sa ating simbahan ang imahe ng Birhen ng Loreto sa kahilingan ni Padre Domingo de Vizcarra sa Arsobispado ng Maynila. Bago iluklok sa gawing kanan ng altar, ang imahen ay pinangalanang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang mga larawan ng 14 na misteryo ng Santo Rosario na nakapalibot sa altar ng Birhen ay donasyon ni Padre Jose Jocno na kura paroko noong 1819 hanggang 1859. Sumunod na rin sa mga taong iyon, ginawa sa kaliwang bahagi ng altar ang luklukan ng 7 arkanghel sa panunungkula ng mga paring sekular. Noong March 9, 1849, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring Dominikano sa bisa ng isang dekreto mula sa Hari ng Espanya. Noong April 10, 1859, dumating ang unang paring Dominikano, si Padre Bernardo.
Patron ng parokya ng Lumampung. Sa panahon ng pamamahala ng mga paring na Dominikano sa bayan ng Indang, Cavite noong taong 1851, naitatag ang tuklong o maliit na kapilya sa lugar na kung tawagin ay Lumampung. Ito ay nakatalaga sa patronato ni San Vicente Ferrer. Sa pahintulot ni Gobernador Silio Alejandro de Ocampo ng bayan ng Indang, opisyal na naitatag ang Baryo Lumampung taong 1854 na may kabuuan laking mula sa hilaga ng hangganan ng Baryo ng Dayne at nagtatapos sa timog na sumasaklaw hanggang sa sitio ng Alas-as na ngayon ay bayan na ng Alfonso. Ang pangalang Lumampung ay hango sa salitang ulupong, isang uri ng ahas na malimit makita ng mga Kastila sa lugar. Makalipas ang 146 na taon, sa pamamahala ng parokya ni San Gregorio Magno ng Indang, taong ika-8 ng Setyembre taong 1977, itinalagang Pastoral Center ang tuklong ni San Vicente Ferrer at noong ika-9 ng Marso, 1978, naging quasi-parish at opisyal na natamo ang basbas upang italaga bilang ganap na parokya noong ika-5 ng Abril taong 2011. Ang parokya na Lumampung Halayhay, Indang, Cavite ay nakatalaga sa mahal na patrong San Vicente Ferrer at ikalawang patron sa 7 arkanghel at gayon din sa Nuestra Señora del Rosario. Si San Vicente Ferrer ay isinilang sa Valencia, Espanya noong ika-23 ng Enero taong 1350. Naging pari, predicator at tinaguriang anghel ng huling paghukom. Ang lahat ng sa kanya ay nakikita at nakikinig. Natutuwa dahil sa laki ng nagawa niya sa pagpapatatag ng Santa Iglesia. Siya ay tinaguriang pintakasi ng tagapagtayo o builders. Namatay noong ika-5 ng Abril taong 1419. Ipinagdiriwang rin ang kanyang kapistahan tuwing ika-5 ng Abril o huling Sabado ng Abril kapag ang liturhikal na kapistahan ay nasa panahon ng mahal na araw. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. Ang ika-30 karosa, San Agustin de Hipona, patron ng parokya ng Mendez Nunez. Taong 1852, naging baryo ng Indang ang nooy sitio ng Gahitan. Nagmula ang pangalan nito sa salitang gahit na nangangahulugang putulin. Kaugnay ng matataas na damong kugon na sagana sa lugar. Pagsapit ng 1875, 50 taon na ang nakalilipas, inihiwalay mula sa bayan ng Indang ang baryo ng Gahitan, kasama ang baryo de San Isidro Labrador na ngayoy Barangay Anuling at ilang bahagi ng baryo de San Jose na ngayoy Barangay Panungyan. Ang mga lugar na ito ang bumuo ng kasalukuyang bayan ng Mendez Nunez na naging ganap na parokya noong 1881. Ayon sa kasaysayan, si San Agustin ang naging patron ng bayan at parokya sapagkat ang lugar ay pinamugara noon ng mga tulisan at bandido na nagdudulot ng takot at ligalig sa mamamayan. Dahil dito, nagpadala ang Vikaryato de Indang ng mga misyonerong pari mula sa orde ng mga Dominikano upang magturo ng katesismo at magbigay liwanag sa lupang yaon. Ayon sa tradisyon, 2 paring Dominikano ang naglakbay mula Indang patungong Mendez Nunez, tangan ang imahe ni San Agustin, ang makasalanang nagbagong loob at naging santo. May hawak na pusong nagliliyab ng pag-ibig.
Itinalaga nila si San Agustin bilang patron sa paniniwalang siya ang magiging huwara ng pagbabalik loob ng mga tao. Sa hangganan ng gahitan, nag-abang ang mga tulisan upang sila'y salakayin. Subalit, sa isang himalang kaloob ng langit, sila'y natigilan at buong paggalang na nagpugay kay San Agustin. Isang misa ng pasasalamat ang ipinagdiwang pagdating nila sa isang munting kapilya. Dito nagsimula ang pagbabagong buhay ng mga tao, mula sa takot at pangamba tungo sa pananampalataya at biyaya. Ngunit noong ika-30 ng Mayo, 1990, isang lapastangang pagnanakaw ang naganap na wala ang orihinal na imahe na nagmula pa sa bayan ng Indang. At ngayong gabi, kapiling natin ang imahe ni San Agustin ng Mendez Nuñez. Taglay ang pusong nag-aalab ng pagmamahal at pag-asa para sa lahat ng deboto, kalakip ang taimtim na panalangin na muling maibalik ang mahalagang pamanang ito ng bayan ng Indang. Mga kapatid, ang ating makalangit at mabunying patron, ang dakilang patriarka, ilaw at pantas ng simbahan, Dr. De la Gracia at tagapagsanggalang ng pinagpalang bayan ng Mendez Nuñez, Amang San Agustin. Umabot yung sobrang haba niya. Umabot sa sobrang haba. Sobrang dami ng taga San Vicente. Daming taga Mendez. Ready na ang San Gregorio Magno Bando. Go, Beng! Ako naman ang hahawak niyan. O, dito ka. Masalitan tayo dito. Ang ilan na tayo ka-apat? Baka dito kasi dito medyo maliwanag. Lipat niyo tayo saan ba tayo? Doon kaya kayong dalawa. Dito na kami sa baba ni Pinky. Para kita sila. Ano? Kasi Makikita kaya yun na malilim. Dito kami kasha. Nakaganito. Nakaganito kami. Para kita natin. Grabe naman ang spotlight. Si San Juan de Sorry. Ito, San Gregorio. Pagka nakabas. Kaapat ako, Rosa. pag ano dyan. Para masusunod na yung karton niya. Okay na po. Game na. San Agustin, ipanalangin mo kami. Ayan, Big. Go signal nyo. Talagang inabot. Kasi may tao naman doon. Mga ano ba to? Mga pillars pa ba? Exi naman to kaya. Pero ito, ang tao nito, ito na ano na yan. Sige na. San Agustin pa rin po. Hindi, nauuna. Parang advance birthday gift. Thank you po. May pakain daw lugaw. Ika-4 na karosa, San Juan Nepomuceno, patron ng parokya ng Alfonso. Sa isang liham ng Asesor General del Gobyerno para sa Arsobispo ng Maynila, iminungkahi niyang itatag bilang hiwalay na bayan mula sa Indang ang mga baryo ng Alas-as at Sinaliw. Ipinunto niya ang kalayuan ng mga baryong ito mula sa poblasyon. Gayon din ang hirap na dinaranas ng mga taga-Alas-as tuwing tag-ulan, sapagkat kailangan nilang tumawid sa 9 na ilog na madalas umaapaw bago makarating sa simbahan ng Indang.
Sa pagkakatatag ng bagong bayan ay itinayo rin ang isang parokya na itinalaga ng mga paring Dominikano kay San Juan Nepomuceno, ang dinagaping bayaning martir ng lihim ng Kumpisal. Pinili pa ni San Juan Nepomuceno ang mamatay kaysa ipagkanulo ang ipinagtapat ng reyna sa sakramento ng Kumpisal. Ang tahimik at mapagpakumbabang santong ito ay itinuring na karapat-dapat maging patron ng isang bayang payapa, simple at nakatago, ang bayan ng Alfonso. Kabisado ko naman ako. Na tarp. Ready ka na. Grabe, ang linaw dyan. Sobrang linaw. Hindi ko na makita. San Juan Nepomuceno, ipanalangin mo kami. Ang ika-5 karosa, Nuestra Señora de la Asuncion, patron ng parokya ng Maragondon. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang taong 1585, itong nagmarka sa simula ng ebanghelisasyon dito sa atin. Tinawag noon na mga pueblo antigos, ang Silang, Indang at Maragondon, sa pangunguna ng paring Pransiskano. Nang sumapit ang taong 1575, ang Silang ay naging isang ganap na parokya
habang ang Indang at Maragondon naman ay naging mga visitas nito. Pagdating ng taong 1611, ang tatlong bayan, ang Silang, Indang at Maragondon, ay nailipat sa pangangasiwa ng mga paring Heswita. Sa utos ng gobernador at arsobispo, sa pangunguna ni Padre Angelo Armano, itinatag ang misyon ng Indang at Maragondon. Pinangalanan ang mga bayang ito ng Pueblo de San Gregorio at Pueblo de Nuestra Señora de los Angeles. Siya ay naglayag kasama ang isang kapitan patungo sa bayan ng Maragondon. At doon, sinimulan niya ang kanyang misyon sa dalawang bayan. Sa kanyang pagmimisyon, nakinig siya sa mga kumpisal, pinagtibay ang mga kasal, nagturo ng doktrina at katesismo at nagbinyag. Dahil dito, masasabing inihanda niya ang dalawang bayan upang maging ganap na parokya. Taong 1625, naging ganap na parokya ang Indang sa patronato ni San Gregorio Magno. Pagkaraan ng 2 taon, noong taong 1627, naging ganap na parokya naman ang Maragondon sa patronato ng Nuestra Señora de los Angeles. Nanatili ang bayan ng Maragondon sa pagkalinga ng bahal ng Birhen. Maaaring itinalaga sa titulo ng Nuestra Señora de la Asunción ng parokya dahil sa mga himalang na itala ni Padre Pedro Murillo Velarde. Dito sa kanyang libro noong taong 1616 hanggang 1617. Mga himalang naganap sa mismong araw ng kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen. Sa matibay na pundasyong ito, magkasamang namulat sa turo ng simbahan ng ating mga bayan. Ang ating mga parokya ay hindi lamang matatag na patunay sa pananampalatayang Kristiyano, kundi pati na rin sa mayamang kasaysayan at kultura. Ang simbahan ng Maragondon at ang simbahan ng Silang ay kapwa kinikilala ng pambansang museo bilang mga pambansang yamang pangkultura o National Cultural Treasure. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang ika-4 na raang taon ng parokya ng Indang, saksi tayong magkakaanak na parokya sa biyaya ng Diyos. Buong pananampalataya nating sinusuportahan ang proseso upang makamit din ng simbahan ng Indang ang nararapat na pagkilalang ito. Higit sa lahat, dakilain natin ang Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya. Tunay na nararapat lamang na purihin siya dahil sa kanyang pag-iingat at paggabay na sumapit sa ganitong tanda, ang tatlong parokya ay nagpapatunay sa kanyang pagmamahal at habag sa buong probinsya ng Cavite.
Sobrang... Mahal na Birhen ng Asunsyon, ipanalangin mo kami. Ika-anim na karosa, Nuestra Señora de Candelaria ng Diocesanong Dambana at Parokya ng Silang. Kasaysayan ng Parokya ng Silang. Dumating ang mga Pransiskanong misyonero sa bahaging ito ng kabundukan noong 1585 na itatagang parokya noong ika-3 ng Pebrero 1595 sa pamumuno ni na Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz. Napatayo ang unang simbahan na gawa sa kahoy at nipa. Hindi na nakayana ng mga Pransiskano na pamahalaan pa ang Silang. Inilapit ng enkomendero ng Silang na si Kapitan Diego Jorge de Villabos na panghawakan ito ng mga Heswita. Dumating sa Silang sina Padre Diego Sanchez, Padre Luis Gomez, Padre Francisco Almerici, Padre Pedor Chirino at Padre Leonardo Celsi. Noong ika-8 ng Mayo 1599, ipinagkaloob sa mga Heswita ang aprobasyon eklesiastika bilang isang doktrina at pagkaraan ng 2 taon ay naging isang misyon. Lumisan ang mga Heswita noong 1768 at pumalit ang mga paring sekular at nagtagal ng 81 taon. Makikita sa pintuan ng Silang ang mga susi ng Santo Papa na simbolo ng mga sekular. Dumating ang mga Recoletos noong 1853 sa Silang. Lumipat ulit sa kamay ng mga sekular noong 1868. Bumalik muli sa mga Recoletos at napamunuan nila ito hanggang magrevolusyon noong 1896. Dumating ang Belgian Fathers ng Congregation of Immaculate Heart of Mary noong 1910 at nanalagi hanggang 1913. Bumalik ang mga paring sekular at ibinigay sa mga paring Kolumbano noong 1936. Inilipat muli sa paring sekular noong 1978 hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ng Diocese ng Imus. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. Ako na po magbabasa. Bago bumasa, Eri. Sige. Thank you.
magpapapicture. Sila na agad, pagka gumala, I think you can start. Ano yung bag ko nasa katekista? Pag tumapat na yung karota sa pintuan ng simbahan. Ay, hindi ba yun? Ay, si San Gregorio pala iyer. Ayun sa Mikapa, yung 7 art. Ayun, yung Mikapa. Sa akin galing yung tele. Mahal ko yun. Parang wala pang kapatid. Sa tayo niya wala. Wala to sa picture. Doon po, pa-picture po kayo sa mga bag. Barin, pa-picture pa ulit. Thank you. Ayan. Ilang ka, Ben? Thank you. Isa pa. Very cutesy. Game on. Isa lang din naman smile ko. Ang dami pang page. Nagdadala ako lahat smile. Sana nasa. Ikapitong karosa, 7 Arcangheles de Indang, ikalawang patron ng bayan ng Indang at patron ng Bikaryato. Ang larawan ng 7 arkanghel na mahigit ng 300 taon ay nakadambana sa kanang altar ng simbahan ng Indang, Cavite. Ang 7 arkanghel ay kinikilalang pangalawang patron ng mga bayan ng Indang, Mendez at Alfonso, Cavite. Patron din ito ng Barrio Daine. Ayon sa isang kwento, isang lokal na pari ay nakakita ng isang malaking nakarolyong larawan sa likod ng simbahan kasama ang ilang nasunog na basura. Nang mabuksan ito, nagpakita ito ng isang imahen ng 7 arkanghel. Ang pinagmula ng pintang larawan ay hindi alam, ngunit may kapansin-pansing pagkakahawig sa sikat na Sicilian print na ipinakalat sa buong Europa at Latin America. Di nagtagal, ang mga bersyon ng estatwa ng 7 arkanghel ay inukit bilang mga larawang pangprosesyon. Mula nang matuklasan ang imahen, agad itong iniluklok sa gilid ng altar ng simbahan. Maraming mga himala ang iniugnay sa 7 arkanghel at kay San Gregorio Magno, kasama na ang mapayapang pananatili ng mga sundalong Hapones noong panahon ng digmaan at isang nabigong pagtatangka na salakayin ang bayan mula sa mga bandido. Ito rin ang itinuturing na pinakamatandang debosyon sa buong probinsya ng Cavite at natatangi sa buong Pilipinas. Jiro naman. Si Jiro naman. Ha? May Father Ray, parang hindi siya papayag na ganyan yung amoy. Gusto niya minsan. Yung ano niya, kamangyan. Ang bango ng Paano nalalagyan? Ano yung pag ginawa yung kamangyan? May oil talagang sinasama. Ang bango nun, eh, walang sawa. Mahal siya. Ito yung typical na incense. Try nyo lagyan na doon. Kaso wala yung pan. Saan po? Chinelas ang po yan. Ay! Tinapakan niya. Ba't sinakuro ng Jollibee yung manager? Oo. Ay, Ba't silang manager? So, totoo. thank you po. Ay, thank you, Ate Des. Thank you po, Ate Faye. Ay, alay. Pinuso.
Ay, baka kaya ako nag-LBM. Kumain din ako noon. Isang bayan sa baba. Sabi ko sa'yo. Tanghali pa lang yan, partida. Hindi ako kumain ng hapon. San Gregorio ang pinakamaano dyan. Siete Arcangheles de Indang, tagapagsanggalang at protektor ng Bulubunduking Cavite, ipanalangin niyo kami. Ikawalong karosa. San Gregorio Magno, patron ng parokya ng Indang. Si San Gregorio Magno ay mula sa mayamang angkan sa Roma. Naglingkod siya bilang gobernador, ngunit nang siya ay 35 taon, iniwan niya ang karerang ito. 10 ng kanyang mga kayamanan at pumasok sa pagiging mongheng Benedikto. Nang siya naman ay isa pa lamang diakono, tinanghal siya ng mga mamamayan bilang kahalili ni Papa Pelagio II. Sinubok niyang takasan ito, ngunit nakuha siya ng mga tao. Iniluklok sa tungkuling ito. Nang gampananan niya ang tungkulin bilang Santo Papa, kinalingan niya ang mga mahihirap. Ipinagtanggol niya ang mga mamamayan laban sa mga barbariko. Nagpadala siya ng mga misyonero sa Inglaterra at ipinakilala sa Santa Iglesia ang Cantos Gregorianos, o mas kilala natin sa Gregorian chant. Siya ang gumamit ng mga katagang Servus Servorum Dei, o lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Ang kanyang mga dakilang kilos, ito ang nagluklok sa kanyang pangalan ng katagang Dakila o Magno, dahil sa kanyang malalaking kontribusyon sa pananampalataya. Ang imahe ng San Gregorio Magno ay nasa pangangasiwa ng pamilya mula sa angkan ng Dominga Mojica del Rosario, Leon Tibayan Mojica, Rogelio Tibayan Mojica. babalik. Punta ako dun sa office pagkatapos. Tama na. I think I say, San Gregorio Magno, patron at pintakasi ng bayan ng Indang, ipanalangin mo kami.
Para tayo hindi maabutan. Doon tayo sa kabila.